Paano po ba mag-apply ng DENR Certificate of Non-Coverage? Para makapag-apply tayo ng DENR Certificate of Non-Coverage, pumunta po tayo doon sa mismong online CNC application system. So, gamit po ang ating favorite internet browser. Type lang natin CNC online. Sa result ng ating tinype na CNC online, meron ditong EMB, EIA, CNC Online Application System. So dito tayo magkakaroon muna ng online verification kung talagang qualified tayo makapag-apply ng CNC. Ano ba ang CNC kasi? Ang CNC is for projects not covered by Environmental Impact Statement System to secure ECC. So, yung Certificate of Non-Coverage. Kailangan natin i-verify muna yung coverage ng ating project. So, click natin itong verify the coverage of your project and submit CNC application online. So dito makikita nyo itong project thresholds for coverage screening and categorization. Kailangan natin ditong iselect, hanapin yung ating project type. Para medyo mapadali tayo sa paghanap ng ating mga project type, pwede tayo ditong mag-search. So maglagay lang tayo dito ng mga keywords. Halimbawa, lagay natin ay station. Yan. May lalabas ng mga project na mayroong station. Isa dito yung refilling station projects or gasoline station projects. And then, total storage capacity in kiloliter ang ating parameter. Saan natin lalagay yung total storage capacity? Yung numero dito sa kanan. So, pag tinignan mo, merong type of project on the left, tapos on the right, doon natin ilalagay yung numero or value. So, for example, dito, kiloliter ng isang gasoline station project. Kung ano ang total storage capacity. Halimbawa, meron kang 4 na underground tanks o ano yung total storage capacity. Lalagay natin dito. For example, type natin ay 15 kiloliters. So, ganyan lang siya, numero lang. Then, click next. After nyong mag-click ng next at nag-proceed tayo dito sa screening questions, ibig sabihin, yung proposed size ay qualified for Certificate of Non-Coverage. Pero meron pa ditong mga ilang katanungan para lalo pang malaman kung qualified ba talaga tayo ng Certificate of Non-Coverage. So may mga tanong dito, is the project intended to directly enhance the quality of the environment? So yan ay sasagutin lang ng yes or no. Halimbawa, ito, gasoline station, click natin yung no. Yung atin namang sunod na tanong, does your project have existing ECC or part of a project that requires an ECC? Isa sa pinag-uusapan nga natin itong gasoline station, if it is more than 20,000 liters, kailangan na yan ng ECC. So kung ang tanong na yan ay masasagot natin ng yes, madi-disqualify tayo for CNC.
Kaya dapat ang sagot din talaga natin dito ay no. No in the sense na wala ka pang existing na ECC or hindi kailangan talaga ng ECC. Yung anumang part niyan. Next is the project area, total floor area of all structures plus open areas greater than 1 hectare. Kung meron kang building na 5-story, ang first floor ay 1,000 square meter. Ang second floor, 1,000 square meter. Ang third floor, 1,000 square meter. Fourth floor, 1,000 square meter. Fifth floor, 1,000 square meter. So total ng 5 square meter yung total floor area. Plus, kung meron ka pang open areas, gaya nga ng mga parking area. Ilan yung parking area mo? Let's say 1,000 square meter din o di 6,000 square meter na. Plus yung other areas pa. Ang project na mayroong more than 10,000 square meter yung project area ay matatawag nga yan na yung 10,000 square meter ay 1 hectare. So pag more than 1 hectare, dito makakasagot tayo dyan ng yes or no. O meron bang gasoline station na halos aabot ng 1 hektarya ang total open space plus yung total area occupied? So wala naman. So click no. So gasoline station project ito. Ito naman is the project located in National Integrated Protected Area System. So tayo ba ay nasa mga protected area? We can go to DENR Community Enro. Pwede tayo doong magpa-certify kung tayo ba ay outside the protected area system. Kung alam mo na merong protected area sa inyong lugar at gusto mong malaman kung outside ka, you can go to DENR Community Enro, hindi City Enro, hindi Menro or Municipal Enro, kundi DENR Community Enro. Pwede ka makapagpa-certify doon. And then, pwede mo masambit dito, yes or no. So, pag nag-yes ka dyan, i-require ka na naman yan ng ECC. Kaya, dapat ang sagot mo dito ay no. Ibig sabihin, outside the protected area system. And then next, does the project uses or stores toxic and hazardous materials or substances? Especially yung chemicals. Itong ginagamit natin o ini-store ng mga priority chemicals. Pwede mong i-search yung priority chemical list. Mga 48 chemicals yan. At saka yung mga chemicals with chemical control order. So, dapat ang sagot natin dito ay no. Dahil pag nag-yes ka din dyan, i-require ka ng ECC. So, sa panghuli, sa screening question, are selected project type, size, and other information indicated above correct? That's the time na mag-yes tayo dito. Okay? So, pagka yung proposed size ay qualified ka for CNC at yung other information uh, magka-qualify ka pa rin sa CNC, CNC nga ang i-apply mo talaga. So, in this case, pagka meron ka dyang nasagot na yes, sampulan natin. Halimbawa, dito sa does the project uses or stores toxic and hazardous materials or substances? Mag-click tayo dito ng yes. So, and then, ito namang kung ang project natin ay more than 1 hectare, ibig sabihin more than 10,000 square meter, mag-yes din tayo dyan. Ano kaya ang mangyayari pag ganyan? Ano po?
So, dito sa baba, we can click this button, proceed. Click natin yung proceed. What will happen? O, sasabihin sa iyo ng system, may flag siya rito. O, your proposed project requires an environmental compliance certificate which can be applied online using the link below. So, ito. So, kung yung 15 kiloliters mo ay yun yung size pasok sa CNC, pero dahil meron ka ditong na yes, marirequire ka ngayon ng ECC. So kaya talagang dapat yan ay no. Okay? I-know natin yung ating mga sagot and then yes lang yung sa pinakababa dahil doon sa tanong na yan. Are selected project type, proposed size, and other information indicated above correct? Siyempre, yes. So, let's click proceed. So, after mo mag-click ng proceed, napansin mo, nag-proceed ka nga dito sa CNC online application. Meron ka ng application form. Tinatanong ka na lang dito ng name of the proposed project. So, halimbawa, ilalagay natin ABC Gasoline Station. At sunod, specific address. Yan. Street, city, o barangay. Malagay natin dito, halimbawa, MP Casanova Street, Barangay Tambo. Yan. Pwede naman natin tanggalin na yung barangay. Yan, pwede rin ganyan. Ibig sabihin nun, after ng street ay barangay naman nga. And then dito, city or municipality, province or and region. So, kailangan mo na lang ditong select yung city or municipality. So, hanapin natin yung Lipa City, Batangas. O, ayan. So, depende na yan sa inyo. O, Lipa City, Batangas. So, parang lalabas pagka na-approve yung application mo, ang lalabas ay MP Casanova Street, Tambo, Lipa City, Batangas. Yun yung pinaka magiging address. Okay. So, dito naman po sa sunod, meron ditong map, no? Google Map to. Kailangan natin dito sa mapa hanapin yung location ng ating project. In our case is gasoline station. Hanapin mo lang dito. Halimbawa, yung sinasabi mong Lipa City. Asan ba yung Lipa City? So, ito, yung Lipa City. Ang tanong, asan naman yung Tambo? So, dito, halimbawa, nandito yung ating tinutukoy na gasoline station. So, if this is your gasoline station project, nandito located, to. Gagawin mo lang ay lalagyan mo siya ng mark. Para malagyan mo siya ng mark, itong symbol na to, click mo lang to. Ito. Tapos, dadalin mo ngayon kung saan yung location ng gasoline station. Diba? Dito. Yan. So, nung nailagay ko na itong mark, paano ngayon yan ma-save dyan? So, dito sa kanang bahagi, ito, itong kanang bahagi. Yan. Sa application form naman to. Meron ka dito makikita ito.
Yan. Click mo lang to para ma-save. No? So, ito. Okay? Oh, click. So, do you want to save the shape files? O para manatiling nakamark yan dyan, click mo lang yung yes. Oh, yan, nakasave na siya dyan. No? Yan, nakasave na siya. So, kung gusto mong puntahan yan ng DNR EMB, ay alam na nila kung saan located yung project na yan. Okay? So, next dito naman sa brief project activity description. Kailangan natin magbigay ng brief project activity description ng ating gasoline station para sa ating CNC application. So, dito natin ilalagay sa ano na ito, box na to. So, halimbawa, meron tayong construction of ABC gasoline station. Yan, located at MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. Occupying, sorry, lagyan muna natin ng with total storage capacity of 15 kiloliters. Yan. And then yung area occupying total land area of, let's say, 5,000 square meter. Na po. Tapos, maglalagay ka naman dito ng mga components. So, the project components include the following. So, halimbawa, meron kang 4 units of underground fuel tanks with kung ilang capacity. Yun nga, yung bawat tanke, ilan ang capacity. So, pwede naman ganyan. 4 units of underground fuel tanks. Maglalagay ka nung admin building, yung ating mga facility, materials recovery facility, yung ating water supply system, yung ating oil and water separator. So, lahat ng components na makikita sa inyong project, ano pang mga support facilities. Ayan. And other support facilities. O, ganyan lang. Ito po. Tapos, dito naman sa baba, proponent name. Sino po ang may-ari ng project na ito? Kung ito ay ang may-ari ay DTI registered, ibig sabihin proprietor. Halimbawa sa pangalan ni Peter S. Pan. Ngayon, kung korporasyon, anong pangalan ng company? Halimbawa ABC Company Corporation. At ano yung mailing address? Same above ba? O, pwede natin i-click yung same as above. At kung iba yung location ng office, mailing address, i-indicate natin yan dito.
Halimbawa muna, same as above. Next ay yung contact person. Ang contact person yung nagre-represent ng korporasyon. Kung ito ay attorney, doctor, engineer, pipiliin natin dito. Let's say for example, Engineer Peter S. Pan. Sino siya? Siya ang, anong designation niya? Siya ang owner, managing head, president, etc. So, halimbawa, president. And then, yung landline or fax number. Halimbawa, 043-722-1342. At ano naman yung active cellphone number niya? Halimbawa, 0998-543-5477. And ano naman yung active email address? So, halimbawa, peter@gmail.com. And then, kailangan mo pong i-click itong email validation code. Magpapadala ang system ng validation code dyan sa email na yan. At pag na-receive mo dyan sa email mo yung code na pinadala ng system, kailangan mong i-copy yung code at ipipaste mo dito. So, halos napakahaba niyang code na yan. Ano po? So, do not forget to click this button na email validation code. So, magpapadala ang system ng code dito sa email at kukopyan mo naman, ilalagay mo dito sa baba. After that, iyan na. Nandito ka na ngayon sa pinakadulo. Save and generate requirements. Ang mangyayari po, ibibigay sa iyo yung mga requirements mo gaya ng sworn statement of accountability. And then isinisave mo na din dito sa system yung information at yung application mo. Once you have all your requirements, i-upload mo na lang sa system. So ano ba mga requirements ng CNC application? So pwede mo ngayon yang makita sa iba nating video. Pero bigyan natin ng mga ah, ilagay natin dito, requirements for CNC application. Ano ang unang isipin natin na requirements? Siyempre, number one, yung ating government ID. Simple lang, government ID. No? Ang government ID ito nung nagre-represent ng kumpanya o yung may-ari. Okay? Kailangan din po yung ating proof of authority over the project site. Paano mo patutunayan na sa iyo yung tatayuan ng gasoline station? Kung hindi man sa iyo, ano yung authority mo doon? So, maaaring meron kang lot title, meron kang halimbawa, deed of absolute sale, o anumang patunay na ikaw yung may authority dyan sa lupa na yan. Yung contract of lease mo, kung yan yung available. Then, number 3, yung ating site development plan at signed by registered professional. Ano bang makikita sa development sa iyong lupain? May makikita ng mga components. Ano pa? Number 4, kailangan din yung ating notarized sworn statement of accountability. Ito ay computer generated na itong nandito sa sinasabing
save and generate requirements. Kaya yan ay wala ng problema. Computer generated ito. Ida-download mo dyan sa baba. Ano po? Tapos mayroon kang babayaran na 1,240 pesos. So, babayaran mo ito sa Land Bank Linkbis portal. So, ito yung mga basic requirements. Panghuli, yung ating geotag photo. So, kailangan meron kang picture ng site mo at dapat recent lang. Hindi lalagpas ng 15 days. Okay? Kung meron pang ibang documents na hihingin sa atin, ay during evaluation na po yan. Ang drill natin dito ay i-click mo muna yung save and generate requirements. So, naisasubmit mo na ngayon yung iyong intention na sa pag-apply ng CNC. Ipi-prepare mo na ngayon itong mga requirements na to. So, babalik ka doon sa update status ng mga requirements mo para i-upload mo itong mga requirements. Okay? So, these are the requirements. So, just click save and generate requirements. Kumbaga ay mai-submit mo muna itong application mo. Tapos, bibigyan ka ngayon ng slot para i-upload mo itong mga requirements. So, iyan po ang pag-a-apply ng CNC application. Paano mo ito isasubmit itong mga requirements? Yun, pupunta ka nga dito sa CNC application system after mong maklik ang save and generate requirements, no? Parang magsisimula ka ulit sa simula at pupunta ka dito sa update payment or track status of your CNC application. Dito, para makapag-upload ka ng mga requirements for CNC application. So, dyan ka ngayon. Hahanapin sa'yo dito ang application reference number. Saan mo makikita yan? Doon sa email mo at saka doon sa kanina 'di ba ang option ay save and generate requirements. Bibigyan ka niyan ng application reference number. So, ma-generate mo kasi yon. Mai-enter mo dito yung application reference number. Tapos, dito naman sa baba, kung saan located yung project, anong region. Halimbawa, Calabarzon region. So, once na meron kang in-enter dito na application reference number, at nagtugma yan sa system na sinubmit mo dati. Ilo-load niya ngayon mga ang iyong application system, yung draft mo nung una para i-upload mo itong mga requirements. Ganun lang. Ganun lang po ang pag-apply ng CNC. So just imagine madali na po ang pag-apply ng CNC dahil online na yung ating ginagawa. You need to upload the receipt. Importante, yun kasi ang magmamark ng halos day 1 ng processing na. So hanggat hindi kayo nakakapagbayad ng 1,240 pesos, di nyo pa na-upload yung receipt, parang hindi pa nagsisimula talaga yung processing ng inyong application. So you need to ensure na kompleto itong mga requirements mo. Once approved, dyan nyo na rin po madadownload ang signed certificate of non-coverage. Kaya nga meron dito tayong option na track status of your CNC application. So dyan po kayo uh, dyan kayo papasok, yun ang i-click mo para makita mo na yung
status ng iyong application kung approve na. So basta approve na, diyan mo na rin ma-download. Ano pa? So before kayo simula ng yung application, since nalaman mo na 'to, i-prepare niyo na po 'yan para tuloy-tuloy na kayo sa CNC application. Alin yung ipe-prepare niyo? Itong mga requirements na ito para tuloy-tuloy na ang submission. Okay? Maraming maraming salamat for time listening. I hope you have learned something this time. And if you think na nakatulong ang video na ito, please like and share this video. If you have question, mas maganda makipag-coordinate kayo sa Environmental Management Bureau Regional Office. At kung gusto nyo mag-type ng question dyan sa baba, pwede naman. Thank you very much everyone for time listening and God bless us all.